Under 2 to play. Harden, step back, puts up the three, got hit, shot's good, and one! Siya ang nagpasikat ng step back 3-pointer sa liga ng NBA. Kilala din ito sa kanyang mga pasabit moves at sa kanyang husay sa paggamit ng Eurostep. Pero dahil sa makapal nitong balbas ay mas nakilala ito sa bansag na The Beard dito sa liga. At hindi nga daw ito mag-aahit hanggang hindi siya nakakakuha ng kampyonato. Kaya sa video na ito ay pag-uusapan natin ang istoryang buhay basketball ng 3-time scoring champion, 6-man of the year, 10-time NBA All-Star, 2-time NBA assist leader at 1-time regular season MVP. Wala nang ang iba mga idol kundi ang hari ng step back jumper at binansagan ding The Beard sa NBA na si James Harden. Well, simulan natin sa kanyang basketball high school year kung saan ay nag-aral nga ito at naglaro sa koponan ng Artesia, at sa kanyang junior at hanggang senior year sa high school ay umaverage ito ng 18.8 points per game, 7.7 rebounds at 3.5 assists per game. At sa kanyang collegiate year naman, nang mag-aral at pumasok si James Harden sa Arizona State at naglaro siya sa koponan nito na The Suns Devil Men's Basketball mga idol. At sa kanyang freshman year dito ay umaverage siya dito ng 17.8 points per game, 5.3 rebounds at 3.2 assists per game. Pinangunahan niya ang Arizona State para makuha ang 9th place sa Pac-10 Conference. Matapos nga niyang pangunahan ng Arizona State sa season na ito, ay nakasama si Harden sa first team All Pac-10 at sa Conference All Freshman team. At pagdating naman niya sa kanyang sophomore, dito ay lalo siyang bumulusok, umangat palalo ang kanyang naiaambag na numero sa kanyang kupunan na umaverage ng 20.1 points per game, 5.6 rebounds at 4.2 assists per game. At dahil nga sa kanyang husay na ipinamalas, ay pinangalanan nga siya bilang Pacific 10 Conference Player of the Year. Tinanghal din siyang bilang Consensus All-American mga idol. Pagtapos ng sophomore season niya dito sa college, ay nagpasya na itong si Harden na pumasok sa pinakamataas na liga. Kaya 2009 NBA draft nang magpa-draft na ito, hindi naman ito nabigo. Kinuha siya noon bilang 3rd overall pick ng Oklahoma City Thunder, kung saan ay makakasama niya dito ang dalawang superstar na nauna sa kanya. Ito ay si Kevin Durant at Russell Westbrook mga idol. Well, sa pagdating ni James Harden sa OKC ay nagpakita agad ito ng husay. Kahit rookie pa lang ito noon ay nagawa nitong makipagsabayan. Bagamat bench role ang kanyang ginagampanan ay umaverage pa rin ito ng 9.9 points per game at 1.8 assists per game. At napabilang siya sa NBA All-Rookie second team. At nakuha rin niya ang record bilang 4th highest 3 points percentage sa kanyang rookie season. At nakagawa rin siya bilang rookie noon ng 7 straight 3 points made. Well, sa unang season nga ni Harden sa liga ay pinalatagad siya na makapasok at makapaglaro sa playoffs. Dahil na rin sa tulong ng 2-star player nila na si Durant at Westbrook ay pumwesto ang kanilang kupunan sa 8th seed. Pero sa first round ng playoffs, nang makabakbakan nila agad ang nagahari noon sa West, ang number 1 seed ang Los Angeles Lakers sa pamumuno ng Black Mamba na si Kobe Bryant. Bagamat nakapalag naman sila sa una, ngunit sa kasamaang palad, nakadila man sila ng 2 panalo, ay hindi pa rin sila nakalagpas sa kamandag ng Black Mamba dahil sa Game 5 ay tuluyan na silang inilaglag ng Lakers sa playoffs. Sa sumunod na season, 2010 to 2011 season, ito na ang ikalawang taon ni Harden sa Thunder mga idol. Bagamat 6-man pa rin ang ginagampanan niya sa kupunan, ay malaking tulong pa rin ang naiaambag niya. Nag-average siya sa season na ito ng 16.8 points per game, 4.1 rebounds, 3.7 assists per game. Dahil nga sa kanyang magandang numero ay tinanghal nga siya bilang NBA 6-man of the year at tinapos nila ang regular season na pinwestuhan nila ang number 4 seed at nag-record ang kanilang kupunan ng 55-27 win-loss record para muling makaabante sa NBA playoffs. Pagdating ng playoffs, parang track na inararo lang nila ang kanilang mga nakatapat. Sa first round, nang i-eliminate lang nila ang Denver Nuggets at sa second round, itinaob nila ang Memphis Grizzlies. Kaya naman ay nakarating sila sa Western Conference Finals at nakaharap nga nila ang Dallas Mavericks na pinamumunuan noon ng big man na si Dirk Nowitzki mga idol. Well, malaki ang kumpiyansa ni Harden, Durant at Westbrook na mapapataob nila ang Dallas. Pero kabaliktaran ang nangyari mga idol dahil isang beses lang sila pinalasap ng panalo ng Dallas sa pangunguna ng big man shooter ng Dallas na si Dirk Nowitzki. Hanggang Game 5 lang ang itinagal ng serye. Tuluyan silang inilaglag ng Dallas Mavericks sa West Finals.
Well, isa nga ito sa mga disappointing West Finals dahil ang big man ng Dallas na si Dirk Nowitzki ang naging tinik para hindi makaabot si James Harden at ang OKC Thunder sa NBA Finals. Kaya sa sumunod na season, 2011 to 2012 season, gigil na bumawi ang OKC sa season ito. Ito na rin ang best season para kay James Harden, mga idol, dahil pinagkatiwalaan na siya at umangat na rin ang minutong ibinibigay sa kanya sa loob ng court, kung saan ay meron na nga itong 31 minutes per game. Kaya naman mas lumabas na ang kanyang laruan at tumaas rin ang kanyang stats sa 16.8 points per game, 4.2 rebounds, 3.7 assists per game. Sa ganda nga ng kanilang team chemistry ay nasecure nila ang second seed sa Western Conference. Pagdating ulit sa playoffs, mga idol, nang makarematch nila uli ang Dallas Mavericks sa first round, ng ilang paso at bawian nila ito nang walang kahirap-hirap lang nila itong winalis. Grabe, matinding bawi ito, mga idol. Sa second round ay kamuntikan rin nilang walisin ang Lakers. Hindi rin ito umubra sa kanila. At sa Western Conference Finals, nang makaharap naman nila ang malakas din na kupunan ang San Antonio Spurs, dihado ng OKC dahil 2-0 na ang kanilang serye. Pero apat na sunod na panalo ang kanilang isinagot. Kaya sa unang pagkakataon ay nakatapak nga si James Harden sa 2012 NBA Finals at makakabakbakan naman nila ang nagahari sa East noon, ang kupunan ng Miami Heat na pinamumunuan noon ni LeBron, D. Wade at Chris Bosh, mga idol. Naging pukpukan ng bakbakan dahil parehas nga silang malakas na kupunan. Yun nga lang, sa hindi inaasahan, isang beses lang nakakuha ng panalo si Harden at ang OKC Thunder. Matapos nilang makuha ang Game 1, ay apat na magkakasunod na panalo ang naisagot ng Miami Heat sa kanila. Kaya sa Game 5 ay bigo na naman si James Harden na masungkit ang kampyonato. Matapos ang pagkabigo, 2012 to 2013 season, nang tuluyan ng umalis si James Harden sa OKC at na-trade nga ito papuntang Houston Rockets dahil dinikline nga nito ang $55 million contract extension na inoffer sa kanya para manatili sa OKC Thunder at tuluyan nang lumipat sa Rockets si The Bird James Harden. Heto na rin ang inihintay na pagkakataon ni Harden sa kanyang karera, ang patunayan na kaya niyang pamunuan ng isang kupunan. Well, napakita naman ni Harden na kaya niyang bumuwat ng isang kupunan mag-isa dahil biglang umangat ang numerong inaambag niya. Sa unang season nga niya sa Houston ay umaverage siya ng 25.9 points per game, 4.9 rebounds at 5.8 assists. At lalo pang nag-i-improve si James Harden. At ito na rin ang unang pagkakataon na nakasama siya sa All-Star Game at binitbit niya ang Houston Rockets papunta sa NBA Playoffs. Pero sa first round ng NBA Playoffs, guess what, mga idol? Nang makaharap niya ang dati niyang kupunan, ang OKC Thunder, at makakabakbakan nga niya ang former teammate niya na si KD at Russell Westbrook, at susubukan nga niya itong pataubin sa first round ng playoffs. Pero sa kasamaang palad ay hindi kinaya ni Harden at ng Rockets ang OKC Thunder, kaya laglag agad sila sa first round. Pagdating naman ng 2014 to 2015 season, hinug na si James Harden. Ito na rin ang masasabi nating prime ni Harden dahil sa season na ito ay muli niyang pinamunuan ng Houston Rockets at umaverage siya sa season na ito ng 27.4 points per game, 5.7 rebounds per game, 7 assists per game. At pumangalawa pa nga siya dito sa MVP ranking, pangalawa sa greatest shooter na si Stephen Curry. Nag-record ang Rockets ng 56 to 26 win-loss record para mapwestuhan nila ang second seed. At pagdating nila ulit sa playoffs sa first round, si Harden ang sinandalan ng Houston at itinaob lang nila ang Dallas Mavericks sa loob lamang ng Game 5. Kaya naman nakaabante sila sa second round ng playoffs. Solid ang naging bakbakan nila kontra sa LA Clippers, kung saan naging dikdikan ng laban at umabot pa nga sa Game 7 ang kanilang serye. Pero sa uli ay nanaig pa rin ang Houston Rockets at nakapag-advance pa rin sila sa West Finals. At dito na mag-uumpisa ang rivalry sa pagitan ng Houston at ng Warriors sa West Finals. At makakabanggaan nila ang Splash Brothers, ang mga sharpshooter na si Steph Curry at Klay Thompson. Sa kanilang bakbakan sa West Finals ay hindi nga nakapalag si James Harden at ang Houston Rockets sa Dub Nation at sa mga sharpshooter na si Steph Curry at Thompson. At hanggang Game 5 lang ang inabot ng serye at tuluyan silang pinauwi ng Warriors. Sa pagkakataong ito ay another disappointing season na naman ito para kay The Beard. Well, 2017 to 2018 NBA season. Ito na ang season na may makakatulong na si Harden dahil inacquired ng Rockets itong point guard na si Chris Paul at may makakatulong na si James Harden sa pagbuhat ng kupunan. At ito rin ang season na nag-average siya ng 34 points per game. Kaya nakuha niya ang NBA scoring champion. Dito rin niya unti-unting napauso ang signature moves niya, ang step back 3-pointer. Nakalaro
kalaunan ay ginaya na rin ng mga ibang player. Ito rin yung taon na itinanghal siya bilang 2018 regular season MVP. Pagpatong nila ulit sa playoffs ay naging unstoppable ang kanilang kupunan dahil puro veterano na ang kanyang kasama. Sa first round ng pataubin lang nila ang Minnesota Timberwolves sa Game 5 habang isang beses lang rin nilang pinadila ng panalo ang Utah Jazz sa second round ng playoffs. Yun nga lang, sa Western Conference Finals ay susubukan nilang bawian ng Warriors na sa mga panahong iyon ay mas lumakas dahil sa pagkuha nila kay Kevin Durant mga idol. Pero hindi nagpasindak ang Houston Rockets mga idol, kung saan ay walang takot silang nakipagbakbakan. Palag kung palag rin talaga ang Rockets at umabot pa nga sa Game 7 ang kanilang bakbakan. Pero pagdating ng Game 7 ay nakuha pa rin ng Warriors ang panalo. Kaya naman bigo na naman si James Harden at ang Rockets na makatungtong sa finals. 2018 to 2019 NBA season ay muling nakarating ng West Finals si Harden at ang Rockets. At ito na rin ang pangatlong beses na makakabakbakan nila ang Golden State Warriors sa West Finals. Pero sa kasamaang palad ay muli silang inilaglag ng Warriors. Sa tatlong beses ng paghaharap ng Rockets at ng Warriors sa West Finals ay masasabi nating naging malaking tinik ang Warriors para makuha ni James Harden ang una niyang kampyonato. Kaya sa sobrang frustration ni James Harden mga idol, para makakuha lang ng kampyonato ay naghanap nga siya ng kupunan na makakatulong sa kanya upang makuha niya ang una niyang kampyonato. Kaya 2020 to 21 season, matapos niya sa kupunan ng Houston Rockets, ay na-trade niya ito papuntang Brooklyn Nets at nakasama nga niya dito ang dalawang superstar na si Kevin Durant at Kyrie Irving. Pero hindi rin maganda ang kinalabasan ng pagsasama ni Harden, Kyrie at KD dahil sa dami ng issue na kinasangkutan nila dito sa Brooklyn. Pero ganun pa man ay nakapasok naman sila sa East Finals. Yun nga lang ay nakaharap naman nila ang Milwaukee Bucks na pinamumunuan ng The Greek Freak na si Giannis Antetokounmpo. Umabot pa nga sa Game 7 ang kanilang serye at inilaglag din sila ng Bucks pagdating ng Game 7. After nga lang ng ilang season ay muli na namang nag-request ng trade itong si James Harden at 2021 to 22 season ay na-trade naman ito sa kupunan ng Philadelphia 76ers. Kapalit nito si Ben Simmons, Seth Curry at ang big man na si Andre Drummond. Dito nga ay nakasama niya ang superstar big man na si Joel Embiid at malaki ang naging impact ni Harden para sa Philly mga idol at naging maganda ang team chemistry nila at nakaabot pa nga sila sa NBA playoffs. Pero sa second round nang nakatapat nila noon ang number 1 seed ang Miami Heat at inilaglag nga lang sila nito sa playoffs. Well, 2022 to 23 season, inumpisahan ni Harden at Embiid ang season na may kasamang gigil. Matapos nilang pangunahan ng Sixers, ay pumwesto ang kanilang kupunan bilang third seed. Well, nag-average si Harden sa season na ito ng 21 points per game. Maganda ang kanyang kontribusyon bilang taga-timon ng opensa, ay nag-average siya ng 10.7 assists per game. Pero pagdating nila ulit sa playoffs, bagamat ay nakaabante sila sa semis, ay nakaharap naman nila ang Boston Celtics at same scenario mga idol, muli ay laglag na naman sila sa playoffs. Kaya 2023 to 24 season nang nag-request ng trade itong si Harden dahil na rin sa kagustuhan nitong magpa-trade. Kaya napunta naman siya sa kupunan ng LA Clippers at nakasama naman niya dito ang dalawang superstar na si Paul George at Kawhi Leonard. Nakasama din niya dito ang dati niyang teammate sa Thunder na si Russell Westbrook. Well, nag-record ang kanilang kupunan sa regular season ng 51 to 31 win-loss record at nasecure nila ang number 4 seed dito sa West. Medyo bumaba ang kontribusyon ni Harden sa season na ito dahil nag-average lang siya dito ng 16.6 points per game, 8.5 assists per game, 5.1 rebounds. Nakapasok man sila sa playoff sa first round nang makabakbakan nila ang Dallas Mavericks sa pamumuno ni Luka at Kyrie Irving. Nakuha ng Clippers ang Game 1 at Game 4 sa kanilang serye. Pero pagdating ng Game 5 hanggang Game 6 ay tuluyan silang pinauwi ng Dallas sa first round. Kaya bigo na naman si Harden at ang Clippers na makaabot sa second round ng playoffs. Well, sa nakalipas nga lang na season ay muling sumubok si The Bird at ang Clippers. Maganda naman ang naging takbo ng kanilang regular season na pumwesto ang kanilang kupunan sa 4th seed para muling makapasok sa NBA playoffs. Ngunit sa first round ay nakaharap nila ang Denver Nuggets na pinamumunuan ng big man na si Nikola Jokic. Kahit paano naman ay nakapalag ang Clippers dahil nakabalik na nga itong si Kawhi Leonard para makatulong kay James Harden.
at umabot mga sa Game 7 ng kanilang bakbakan. Pero yun nga lang ay same scenario pa rin mga idol. Sa uli ay bigo na naman si Harden at ang Clippers na makaabante man lang sa semis dahil muli ay nilaglag sila ng Denver Nuggets sa first round ng playoffs at parang talagang hanggang first round na lang ang inaabot ni James Harden at bigo na naman nga siya na makamit ang inaasam niyang kampyonato. Well, sa darating na season mga idol ay aabangan natin kung makakabawi na ba itong si James Harden at ang LA Clippers. Well, kayo mga idol, ano ang masasabi ninyo sa naging takbo ng karera ni James Harden dito sa NBA?